Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, July 6 na po, 2025, meron pa rin po tayong pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. Patuloy pa rin po nating minomonitor ang pagkilos nga po nito nga pong si Bagyong Bising na nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility at ngayon tinatawag na po ito na Tropical Storm Danas, international name po niya. Posible pa rin at malaki ang tsansa na muli itong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng araw ng Lunes. So titignan natin yung mga posibilidad at mga lugar na kanyang posible pang maapektuhan, no? Kasama na yung extension o trap ng kanyang hangin. Pero kung bago ka lang mga kaibigan, please huwag niyo muna kakalimutan ng mag-like and subscribe at pahita rin ng notification bell. Maraming salamat po. Bago natin tignan yung forecast track niya mga kaibigan, intensity niya, tignan muna natin yung pinaka-lokasyon nga po nitong Tropical Storm Danas, no? At yung lakas niya. Sa ngayon po, no, ang pinakahuling update po natin ay may lokasyon po ito na 465 kilometers west of Basco, Batanes. At ang lakas ho ng kanyang hangin ngayon ay nasa 85 kilometers per hour. Bumubugso naman 105 kilometers per hour at ang pagkilos niya pa north-northwest sa bilis po na 10 kilometers per hour. Tinutumbok niya po ang area po, no, or bansang Taiwan mga kaibigan habang papalayo, no, sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero ipapaalala ko sa inyo kung titignan natin, no, tignan natin yung forecast track niya para malinaw ho, no, sa ating mga kababayan kung bakit babalik ho ito. Huwag kayong mag-alala, muli man itong papasok sa loob ng para medyo mas malakas siya sa tropical storm mga kaibigan. Pero agad-agad din po siyang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Same araw din po, no, or Monday din po. Ito mga kaibigan, pakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi natin, no, by July 7, Monday ho yan. So ganap po ng alas 8 ng umaga ay muli po itong nakapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating din ng Monday ng alas 8 po na gabi, ito'y tuluyan ng nakalabas or nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, papalayo na papunta ho sa bansang China. Pero magkagayon man, posible pa rin itong maging malakas or magbigay ng malaking epekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Pero bago yan, tignan pa rin natin yung track at intensity forecast niya, yung mga lugar na posibleng daanan po nito. Ito mga kaibigan, within the next 12 hours, simula ngayon ay meron po siyang lokasyon na 450 kilometers west of Itbet, Batanes. Sa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. May lakas ng hangin na 75 kilometers per hour. At pagdating naman within the next 24 hours, simula ngayon, tatahakin naman niya ang area na may layo pong 390 kilometers northwest of Itbayat, Batanes. Sa labas pa rin ng PAR, isa pa ring tropical storm na may lakas na 85 kilometers per hour. Within the next 36 hours naman ay tatahakin naman ito nga pong si Tropical Storm Danas. Ang layo pong 390 kilometers northwest of Itbayat, Batanes pa rin. At meron lakas na 95 kilometers per hour. Strong tropical storm na ito mga kaibigan. Medyo mas malakas ito. At ito yung sinasabi natin na posible nga po makaapekto sa ating sa ilang bahagi ng ating bansa. At within the next 48 hours naman, no, simula ho ngayon ay mayroon na siyang lokasyon na 525 kilometers northwest of Itbayat, Batanes at may lakas na 95 kilometers per hour. At para sa akin mga kaibigan, mas maganda maging handa tayo kahit sandali lamang siyang muling papasok sa loob ng PAR at lalabas din, no, Monday po ng gabi o alas 8 ng gabi. So mga kaibigan, balikan natin yan. Tignan muna natin ngayon yung tinatawag natin na forecast weather condition, which is yung mga lugar po na apektuhan or maapektuhan po nitong pong trap or extension or buntot nitong pong Tropical Storm Danas. Kasama na dyan ang mga lugar na maapektuhan po ng habagat or southwest monsoon. Forecast weather condition tayo sa area po ng Batanes, kasama ho dyan ng Babuyan Islands. Weather condition natin, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yan sa trap ng Bagyong Danas o Tropical Storm Danas. So, posibleng impact nito, pagbabaha po sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon ng malawakan at malalakas po ng mga pag-uulan. Sa Ilocos region naman, Zambales, kasama na ho ang Bataan, ang weather condition po dyan, occasional rains or yung mahina pero tuloy-tuloy po ng mga pag-uulan, minsan lumalakas bandang hapon na hanggang sa gabi.
So dahil po yan sa southwest monsoon. So nakakapagtaka, no, bakit lumalakas yung habagat natin or southwest monsoon? Dahil po yan sa impact or paghatak nga po nito nga pong tropical storm Danas or Bising na palapitin, no, hinahatak niya itong habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Visayas at ng Luzon. So mga kaibigan, yung mga lugar na yan, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha, gayon din sa mga posibleng banta po ng landslide. Samantalang sa area naman ng Metro Manila, Mindanao, Cordillera Administrative Region, the rest po ng Cagayan Valley, at ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, may Maropa, kasama na po dyan ang Western Visayas. Ang weather condition pa rin po dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po sa southwest monsoon. So wag natin baliwalain ito nga pong southwest monsoon dahil matindi rin yung impact ng mga pag-uulan na naidudulot nito. Madalas po sa hapon sa gabi na tumatagal minsan ng 1 hanggang 3 oras po. Minsan yung pinakamatagal or mas matagal pa doon na posible nating maranasan. At mag-ingat sa posibleng banta po ng mga pagbabaha, gayon din sa mga posibleng banta po ng landslide. Samantalang sa area naman po ng Bicol Region, the rest po ng Visayas, ang weather condition po dyan, no, ay maulap na kalangitan na mayroon po mga isolated rain showers at thunderstorm dahil pa rin po sa southwest monsoon or hanging habagat. So impact nito, posibleng pagbabaha pa rin sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Mga kaibigan, no, nakalabas man ng ating Philippine Area of Responsibility, eto nga pong tropical storm Danas or dating bagyong Bising, maging alert at maging handa pa rin po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. At meron din tayo additional na update mga kaibigan dahil po sa banta, no, nito nga pong tropical storm Danas, in-enhance niya po or mas napapalakas niya ito pong habagat or southwest monsoon. So posible pa rin maapektuhan na makaranas po ng biglang bugso ng mga pag-uulan dahil po sa paglakas or pag-enhance itong habagat dahil kay tropical storm Danas. Ang ilang bahagi po ng Luzon, kasama na dyan or particular na ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales at Bataan. Posible rin maapektuhan mga kaibigan ngayong araw ng linggo, madalas sa hapon at sa gabi, ang ilang bahagi po ng Metro Manila at iba pang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon. Magdudulot po ng maulap hanggang sa maulang panahon. So maging handa tayo at mag-iingat sa mga posible pong banta, no, ng mga pag-uulan. Posible rin hong itaas ang orange warning sa ilang bahagi po ng Ilocos Norte. Yellow warning naman sa Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan at parte po ng Pangasinan kapag mas lumakas pa ang banta nga po o pag-uulan ito nga pong naidudulot ng southwest monsoon or hanging habagat. So mga kaibigan, marami nagtatanong sa atin ngayon kung eto nga po bang si Tropical Storm Danas ay magkakaroon ng panibagong bagyong kasunod. Kasi usually ganyan naman, no, dahil nga ina-expect natin ngayong buwan po ng July, 2 hanggang 3 bagyo ang posible nga pong mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at yung bagyong Bising po ang unang bagyo ngayong buwan po ng July at pangalawang bagyo naman ngayong 2025. So tignan natin sa tropical cyclone threat potential natin. So ito yung advanced forecast which is makikita natin yung mga posibleng banta ng bagyo, tropical depression, low pressure area na posibleng mabuo. Nasa week 1 pa rin tayo which is pasok dyan ang July 4 hanggang July 10. Makikita nyo naman sa ating pinaka-forecast, merong LPA tayo mamamonitor na between July 4 hanggang July 10. Pero low chance na maging isang ganap na bagyo. At pagdating naman po natin sa week 2, pasok dyan ng July 11 hanggang July 17, meron pa rin tayo na mamonitor na low pressure area pero low chance naman din na maging isang ganap nga po na tropical depression or bagyo. So hindi tayo dapat mangamba, no? Pagtapos po ni bagyong Bising, wala po tayong ine-expect na panibagong bagyo nga po na mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasi minsan may mga lumalabas din na mga update na may kasunod daw agad, no? Wala pa mga kaibigan, wala pa tayo na check sa forecast weather condition natin. So papaalala ko lamang, no? July, 2 hanggang 3 bagyo. Pagdating ng August, 2 hanggang 3 bagyo din. Pagdating ng bare months naman natin, medyo marami yung mga bagyo mga kaibigan, no? Sa September, 2 hanggang 4.
Sa October, 2 hanggang 4. Sa November, 2 hanggang 3. At pagdating naman ng Disyembre, 1 hanggang 2 bagyo ang ating posibleng i-monitor, no, pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero yung mga bagyo naman na yan, mga kaibigan, marami man yan, hindi naman yan lahat direktang naglalandfall sa ating Philippine landmass. Minsan, yung mga bagyo na yan nabubuo po, no, sa loob ng PAR, pero lumilihis, nagkakaroon ng dalawang senaryo. Yung unang senaryo, posibleng maglandfall sa ating Philippine landmass. Yung pangalawa naman palabas, no, o mag-recurve. Alam nyo, kung ikukumpara natin last year 2024, mas maraming mga bagyo no ang pumasok. Unlike now 2025, no, may mga bagyo tayo na encounter, pero most of the time mahihina lamang yung Auring at si Bising. Madalas lang talaga nagpapaulan, no, eto nga pong southwest monsoon or hanging habagat, which is ine-enhance lamang po siya ng mga bagyo, tropical storm na nabubuo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon, ipapaalala ko pa rin sa inyo, lagi-lagi, mga kaibigan, pasensya na kayo pinapaalala ko, lagi kayong maging updated sa lagay ng ating panahon sa aking mga ina-update. Makinig ho kayo, kahit pakinggan nyo lang no, makakakuha po kayo ng mga ideya at malalaman nyo po mga lugar na apektado nito nga pong banta ni Tropical Storm Danas or Bagyong Bising. Pangalawa, mga kaibigan, is safety natin ng ating mga gamit. Importante yung mga papeles natin, yung mga appliances. Kapag sakali magkaroon ng bigla bugso ng mga pag-uulan, especially sa mababang lugar sa Metro Manila at gain din sa mga landslide prone area at lalo-lalo na sa mga nakatira sa ilog. At pangatlo, mga kaibigan, kung kaya naman natin mag-stock ng mga pagkain, sapat na pagkain na tatagal ng mga ilang araw para hindi na po tayo labas, lalo na yung mga lugar na malayo pa sa tindahan, hindi na kayo lalabas, no? Magdala rin tayo ng payong jacket, kapote, panlaban ho sa mga biglaang bugso ng mga pag-uulan, lalo na sa hapon po, mga kaibigan, hanggang sa gabi. So mga kaibigan, sa ngayon, yan munang update natin sa lagay ng ating panahon, and please pakiusap ulit ako ng isang like and subscribe at pahit na notification bell. Maraming salamat po.